So nagbabalik tayo mga ka-defenders. So panoorin natin ang tanong ni Karen Davila kay John Vic Rimulya na kung ano ba talaga ang legacy ni BBM. So panoorin natin. So, what is the president's legacy? Because I think this one is not clear to the Filipino people. What will he be known for? Technically speaking, he has 1 year and 10 months left. Because come October or November, presidential candidates will already file. Yes. File. And by that time, the attention has moved to the presidentiables. Doon na mag-shift everything. So technically, President Marcos Jr. has a year and 10 months only. What does he talk about in your meetings? What is he gonna be known for? Well, number one, I'm not Yes. allowed, but I think his legacy will be that for the first time, a president confronted corruption head-on to the people who he was closest to, the people who was in his camp. He confronted the corruption head-on and is willing to send them to jail no matter what their relations are. Wait, head-on? So, naniniwala ba kayo doon? So kung talagang head-on, di ba yung sinasabi niya, bakit ano nangyari kay Tambi? Di ba? Ano nangyari kay Tambi? Whatever the relationship daw. Di ba? Yung pinsan niya, alam naman ng lahat. Majority ng Pilipino, alam ng lahat kung sino pa simuno ng flood control. So bakit hanggang kay Saldico lang? Alam ng majority ng mga Pilipino na hindi makakakilos si Saldico kung walang Tambi. Di ba? So ganun din ang si Tambi. Baliwala rin si Tambi kung walang BBM. So, ganun lang kasimple yun. So, alam niyo na kung bakit. So, yung sinasabi niyang legacy na si BBM pa yung nagpa-imbestiga sa korupsyon, hindi ako naniniwala doon. Kasi, napilitan lang siyang magpa-imbestiga dahil nga, yung US Department na mismo ang nagsabi na talamak ang korupsyon sa ahensya ng ganito, lalo na yung paggamit ng pondo ng flood control. So, ganun lang kasimple yun. So, panoorin pa natin. And all he's willing to confront former Speaker Martin Romualdez. He said the closest. Everyone. Ang instruction But what has he done? wherever the evidence leads. Ganun lang ang instruction niya. So we are pursuing, DOJ is pursuing it, we are pursuing it, the Ombudsman's independence, I'm sure he's pursuing it, but wherever the evidence leads, doon kami pupunta. Okay, but what? Yun. So, whatever the evidence, di ba? Hindi lang yung dapat yung evidence, pati yung mga witness. Si Gutesa at yung 18 Marines at si Saldico na sanggan dikit pa mismo ni Tambi, di ba? At yung mga pinakitang pruweba ng 18 Marines, meron, kompleto sila. Dahil ang 18 Marines, hindi naman mga picture yung pinapakita nila eh. Yung proof ng 18 Marines ay mga video. Yung pinapakitang mga picture, captured lang yun sa mga video na pinagkuha nila. Alam niyo ba kung bakit napilitan mag-video ang 18 Marines? Kasi nung nalaman nila na pera pala yung dinadala nila, doon pumasok sa isip nila na baka sila yung idiin pagdating ng araw. Palabasin na sila yung mga sangkot sa pagnanakaw ng pondo ng bayan. Kaya napilitan silang mag-video para protection para sa kanila. Di ba? Kaya yung sinasabi ni John Vic na na wala pinipili na kahit si na basta kumpleto ng doon sila bumabasa sa ebidensya, hindi nga lang ebidensya ang meron eh. Pati yung mga witness na talagang kapaniwala, isipin mo, yung witness mismo na si Saldico, magsanggan dikit sila ni Tambi. So bakit hanggang ngayon si Tambi nakalaya pa rin? Wala pa rin Tapos yung maliliit lang ang nakakulong, sila yung may kaso. Di ba? Kahit na sabihin mong independent yung yung ombudsman, di kami naniniwala diyan. Tao pa rin yan ng Malacanang, hindi kami naniniwala diyan kay Boying. Alam namin yan na wala rin mong gagawin yan, kundi poprotektahan din niya yung mga, di ba, yung nasa gobyerno. Di ba? So, yun, kaya hindi ako naniniwala na yun yung legacy ni BBM. Wala siyang legacy. Hanggat hindi niya napapakulong si Tambi, wala siyang maiiwan na legacy. Yun na lang ang pwede niya maging legacy pag napakulong niya si Tambi. Di ba? Ganun lang kasimple yun. So, panoorin pa natin. About the economy, I mean, we had, I think, 4% growth last year. That's one of the lowest. That's one of the lowest we've had. That was COVID time. 4.8, yes, 4.8 negative. Okay, but negative after? 4. But we have recovered 4.8, we're short by 0.3. I think we're going to go at 6 this year. Really? Give you pump prime day. Diba? Can you imagine? Yung percentage sila sa economy, 4.8 pinakamababa. Parang walang pagkakaiba nung time na COVID na wala tayong pumapasok na mga foreign investment. Kasi nga COVID lahat sarado, lahat So isipin mo, wala namang COVID ngayon, pero yung nila is napakababa, di ba? So doon mo makikita na talagang walang kwenta yung gobyerno. Di ba? So, iyo ko na itakil. Tapos na tayo. So, maraming salamat.
So kung gusto natin talagang mapanagot yung mga sangkot sa flood control, BP Sara lang tayo. So para sa isang kwento, para sa bayan. Peace.